teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
aking paglilingkod sa'yo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa'yo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa'yo, Panginoon. Paglilingkod, paglilingkod, maglilingkod ako sa'yo. Good morning, Jesus! Welcome to Awit ng Pag-ibig! Great is thy faithfulness, O Lord my God. Great is thy faithfulness, O Lord my God. Great is thy faithfulness, O Lord my God. Great is thy faithfulness, O Lord. Let us celebrate the goodness of the Lord. Let us celebrate the goodness of the Lord. Let us celebrate the goodness of the Lord, till His mighty power comes down. Till His mighty power comes down. Till His mighty power comes down. Ayan, thank you Lord. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi po sa ating mga kapatid na nanonood ngayon ng Awit ng Pag-ibig. So, iba ng mukha na naman po ang host nyo. Pagpasensyahan nyo na po. Ayun, thank you Lord po. Sige po, so bago po ang lahat, opening prayer po muna tayo. Amen. Thank you Lord, thank you Jesus. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na ipinagkaloob nyo po sa bawat isa sa amin, Lord God. Salamat po muli sa pagkakataon na magamit nyo po para sa inyong gawain. Lord, hinihingi po namin sa inyo ang double portion ng inyong anointing, Lord God. Puspusin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, ng inyong kaluwalhatian, Lord God.
bawat salita po na mamumutawi sa mga labi namin, Panginoon, ay mga salita po na nagmula lahat sa inyo. Ganon din po, Lord, ang lahat ng makakarinig, manonood, Lord God, ay magkaroon ng bukas na puso't isipan, Lord, na handang tanggapin ang inyong mga lessons na ipinapahayag, Lord God. Lahat po ng ito, Lord, in-offer namin for your glory. In Jesus' name, Amen. Ayan, so malapit na po ang Pasko, mga kapatid. So, ngayon po, kung inyong napapansin ang mga magagandang babaeng kasama ko ngayon, mga dilag, mga magagandang bini-bini na kasama ko po ngayon. Pero alam niyo po ba na sila ay sila po ay ang ating mga young widow of Comfy. Ayan. So, sige po, anuhin ko na sila na ang magpakilala ng kanilang sarili. Unahin natin kay Sister Jeline and bago si Sister Farah. Sige. Okay, good morning Jesus at magandang araw po sa lahat sa amang sulok ng mundo. Miss na po ako, Miss Jeline Legaspi pa din po syempre. 49 years old, yun nga, napakabatang balo na po, katulad po ni Sis Farah, ayan. And hello po sa lahat ng relatives and friends na mga nanonood na nakakakilala po sa akin. Thank you Lord po sa pagkakataong ito. Natatawa po ako kasi parang pang-ilan ko nito. Pero it's always a pleasure and an honor to be a part of this program. Hello po sa inyong lahat dyan, sa sang sulok man ng mundo. Ako po si Sister Farah and I'm also a widow like Sister Jeline. My husband passed away in 2018. So the rest of the story will be unfolded eventually po. So yan. Thank you, Lord. Hi, Mama! And hi to my children, Nico, Ishi, Renee also. Yan. Ayan, thank you Lord po. Ayan, so hindi ko na po pahahabain ang introduction. Doon na po tayo sa kwentuhan natin. And thank you Lord. Siyempre po, bago po kayo naging young widow, gusto ko po sanang malaman, or kung ano lang naman po yung kaya nyong ikwento, ano po, na siyempre before the loss, siyempre nandyan si brother husband. So ano po ba kamusta po ba yung relationship niyo with your husband? Pwede rin po siguro kung paano kayo nag-meet, ganyan, tapos how was it, yung dynamics nyo sa family, yung ganun po, yung before nangyari ang mga nangyari, ano yung meron between you and your husband? Sino mo na? Sister Jeline na. Ayan daw, Sister I like to know Jeline. the story of Sister Jeline. Medyo naguluhan ako sa tanong, pakiulit nga po. Yung syempre bago po kayo naging young widow, kamusta po ba yung naging relationship niyo with your husband? And pero kung gusto niyo rin pong ma-share kung paano kayo nagkakilala, ayan, paano kayo naging mag-asawa, and then kamusta ba siya as a husband, kamusta ba siya as a father? And paano yung relationship nyo and yung status nyo, especially po sa spiritual life, kamusta po ba si brother husband? So, masaya po yung ang aming pagtatakbo. Way back to 1998 po, uso pa po yung mga pen pal. Wala pa pong mga gadget, wala pa pong mga kung ano-ano dyan. So, ballpen, sulat at papel, ballpen at papel po yun ang magitan sa amin. Walang mutual friends, walang ginamit. So, nagkaroon po kami ng pen pal at maniwala kayo, ako yung unang sumulat. Paano niyo po? Fresh graduate po ako. 2 years course lang po kasi ako, 1997, nag-graduate po ako. So, and then nagluwas ako ng Maynila para maghanap nga ng trabaho at the age of 19 years old. 19, naghanap ko trabaho. Pero dahil hindi agad ako nakahanap ng trabaho, naging bored ako, boring ang buhay, bumibili ako ng magazine, nakita ko po doon, Pen Pal Corner. Tiningnan ko po ganun lahat ng pala. pangalan, siguro mga 20 sila. Pangit po lahat ng pangalan nila, pang matanda. Ang pangalan po na naging brother husband ko po is medyo matanda na rin, Romeo. Pero ang nagpakilig po sa akin yung apelyado niyo pong Legaspi. Kasi po naging idol ko si Zorin Legaspi that time. Sabi ko, ay siguro gwapo to kasi Legaspi. Ang ganda ng ang ganda ng lahi, ganyan. So sumulat po ako sa isang 1/4 na papel kasi actually hindi ko po gawain yung mag-pen pal. First time ko po yun ginawa sa buong buhay ko kasi boring ako. Sabi ko, sulatan ko kaya to. Yung address po sa Japan.
Japan, sulat ako. Ang tagal po pala, after 3 months yung balik, kasi tanker po pala yung sinasakyan niya. Seaman po si brother husband. So yun. Seaman siya, so every 3 months lang yung baba. So after 3 months siya marireceive yung sulat. That time, hindi ko alam na na-receive niya na at nawala na din po yun sa mind ko na may sinulatan ako. Tapos may dumating na sulat, Ma'am, pirmahan mo kasi overseas. Eto, sabi ko, ha? Sino magpapadala sa akin? Wala, na blank po ako sa portion na yun, na may magpapadala. Nakalimutan ko na may sinulatan pala ako nang wala lang sa loob ko. Pagtingin ko, sabi niya, "Hi, ako yung sinulatan mo." Grabe po yung kaba ko. Nahiya po ako kasi ako yung unang sumulat. Sabi ko, hala, ayoko na mag-reply, nakakahiya. Babae ako, ba't ako yung unang sumulat? Alam mo yun? Dalagang Pilipina. After 3 months, may sulat ulit kasi hindi ako nag-reply. Sabi niya, bakit hindi ka nag-reply? Sabi niya. Sabi ko, nag-reply na uli ako. Sabi ko, sige, last ko na to, pasensya ka na, nahiya ako. Sabi ko, gano'n. Hindi ko talaga ugali sabi ko, kagagraduate ko lang, hindi ko alam magre-response. Sabi ko, sorry, last ko na to na-reply sa'yo, pasensya ka na, na-istorbo yata kita. Gano'n. Tapos, sabi niya, dumating na naman, sabi, hindi, continuous lang. Gusto kita maging friend, gusto kitang makilala, ganyan. So doon nag-start yung communication namin dalawa, inabot ng 1 year. Pagbaba niya, gusto niya ako makita, pero ayoko kasi nahihiya ako. Inabot ng 1 year yung communication namin, nag-phone call naman kami. Nasa Pilipinas siya, hindi kami nagkikita for 1 year. Tawagan lang kami ng tawagan kasi hindi ako ready that time. Kasi may nanliligaw na din po sa akin personally. Pero yung manliligaw na yun, na hindi ko po gusto, parang hinahayaan ko lang para ma-experience ko at the age of 19 na magka-boyfriend. Kasi wala pa po akong boyfriend. In short po, siya po yung first love ko at siya din yung naging last ko, si brother husband. Kasi, although may sinagot ako sa work, pero hindi ko siya love. For experience lang, sorry Lord. Ginamit ko po yun for experience at the age of 19 years old para ma-experience yung tinatawag na, oy, may boyfriend na ako, may boyfriend na ako. So hindi din pala yun good, hindi nag-work, walang spark, walang ano. So nawala lang siya sa buhay ko ng walang communication, out of communication, hanggang inabot kami ng 2 years ni brother husband na nagsulatan at nag-attempt po siya makipagkita sa akin. After 2 years po, walang ligawan na nangyari sa sulat, friendship lang po. Kwento-kwento sa buhay ko, kwento sa buhay niya, hindi siya nanligaw. Pagkakita po naman personally, dun po ako na-attract sa kanya kasi dun po siya nag-start na manligaw. Personal po yun, kasi sabi niya, kung liligawan kita ng hindi kita nakikita, baka hindi ka maniniwala at baka hindi totoo yun. So dun po yun nag-start. Napakabilis lang po. Bago siya umalis, nang sinagot ko siya, nag-propose po siya kaagad. Sabi niya, pwede ka bang maging nanay ng mga anak ko, pero hindi kita pinipressure, sabi niya. No pressure. Oo, sabi niya, 1 year pa, babalik ako, pag-isipan mo. Pagbalik ko at suot mo yung singsing, ibig sabihin pumapayag ka. So sabi ko, sige, sabi ko naman, pag-iisipan ko pa may 1 year. So pumayag na po ako ng proposal na yon, and then after 1 year, bumaba siya, nakita niya, suot-suot ko pa rin. Yun na daw yung sign na mag-aayos na kami ng kasal. So inayos na lahat, nagpakasal kami. Ganun lang po kabilis yung naging love life ko po sa kanya. At yung time na magkasama kami ay limited lang po kasi seaman nga po siya. 2 months, 3 months, alis na naman siya. In short, hindi pa po kami ganun sobrang magkakilala. Pero thankful naman na bago siya nawala, 4 years kaming magkasama everyday. So doon kami nagkakakilanlang ng mas lubusan, hanggang sa kailaliman ng aming mga ugali ay naglabasan. And thank you Lord kasi nga, nakilala namin yung isa't isa. So yun po. Thank you po. Kamusta po siya sa inyo as a partner? Ayun, si Mr. po ay napakasipag na partner sa buhay, napaka-provider po sa anak at saka hands-on po siya sa mga anak namin kasi sinubok kami pagkatapos ng kasal namin, 2 years pa po siyang hindi nakasakay. So yung ipon niya nung binata siya, hanggang sa naubos po yun, after 2 years pa po siya nakasakay. So nakita ko po yun na pinanganak ko po yung panganay ko na talagang grabe yung hands-on niya doon. Maya't maya po siyang palit ng damit, yung pawis, grabe po talaga, yung parang mas nanay pa po siyang panuurin kaysa sa akin. Yung pagiging, yung parang halos wala na akong gagawin doon sa panganay ko kasi pati sa pagpupuyat paggawa ng gatas,
parang siya po yung gumagawa lahat nun kasi siguro yung sobrang excited niya na magkaroon ng anak. Kasi may edad na po siya nung kinasal kami, 13 years yung agwat namin. So that time, 23 years old lang po ako kinasal, tapos siya naman ay 36, magta-37 na po that time. So sobra na po siyang naghahanap ng anak. Kaya nakita ko po kung paano niya po talaga pinakita yung pagmamahal niya po sa panganay namin. At pagdating naman po sa akin bilang partner niya po asawa, wala naman po akong masabi. Talagang napaka-loyal po niya. Yun nga, sabi niya nga kasi, nagpakabinata ako ng long years, 36 years old na ako nag-asawa. Kaya syempre, pag nag-asawa ko, dapat wala na yung barkada, wala na yung mga kaibigan. Na gano'n naman din po talaga yung ginawa niya. Minsan ako pa po yung nagpupush kasi ako bata pa. Sometimes, nakikita kami, may mga gathering kami ng mga high school batch ko, ng mga ganyan. Sabi ko, bakit ikaw hindi ka umaattend ng mga ano nyo? Sabi ko, sali ka namang minsan. Sabi niya, ayoko. Sabi niya, nag-commit na ako sa sarili ko na once na mag-asawa ako, family na lang yung iintindihin ko, yung time ko sa kanila na lang. So, ganun po siya ka-faithful, ganun po siya kabait, maalagang asawa, maalalahanin. At saka yung nakakatuwa po doon, di ba seaman siya. First time po, nag-overthink ako before. Sabi ko, hala, unang sakay niya, pagbaba niya, sabi ko, ano kaya mangyayari sa financial status namin? Sino ba yung hahawak? Sino yung magbabudget? Mga ganyan, kasi seaman siya. Bibigyan niya lang ba ako ng budget or ganito? Pero alam niyo po yun ang nangyari. Kung ano po yung kit, yung mismong ibibigay ng office, halimbawa, 70% mapupunta sa misis, yun po yung napupunta sa akin, and 30% ay sweldo niya po sa barko. Pero alam niyo po, yung mismong unang-unang alis niya, pag sundo ko po sa kanya sa airport, binigay niya kaagad sa akin yung attache case niya, hawakan mo pang kabuhayan natin. Ibig sabihin po, 100% po yung trust niya po sa akin na nasa akin na nga po yung 30% monthly, tapos yung 30% niyang naipon sa barko, pagbaba niya ng airport, ibinigay niya po kaagad lahat sa akin. Yung sabi ko, okay, sabi ko, thank you Lord. Hindi po ako nagkamali na ng pangasawa, hindi po siya nagpapanggap lang, although napakabilis po ng love story namin, pero talagang sabi ko, ang mabuting asawa ay kaloob mo po talaga Lord, kasi sabi ko, hiniling ko naman sa'yo, bigyan mo ako ng mapapangasawa, or kahit boyfriend na hindi naninigarilyo, hindi umiinom, lahat po yung binigay ni Lord sa akin. Kaya thankful po talaga ako, although maliit lang yung panahon na ibinigay ni Lord sa amin na magkasama kami. Wow. Ang ganda ng Maski story, ako na ano? wow. parang wow talaga. Thank you Lord kay brother husband na talagang wala kayong areas siguro na nagkakaroon kayo ng grabing conflict kasi sa gawain sa bahay, sa finances, sa mga anak, 'di ba? Okay. Yun po, before ganun po kami. Nito na lang lately, kasi syempre, pag finances na po yung pag-uusapan, medyo mag-struggle po talaga kayo. At matitest din po yung pagiging Christian natin, kung paano natin i-apply yung attitude ng pagiging Kristiyano po. Yun nga po yun. pala. Kamusta po yung spiritual life nyo as a couple? So yun nga po, actually, ako po yung umakay kay brother husband papunta sa pagiging Kristiyano po. Kasi yung family nila ay lumaking Katoliko. Sabi niya nga sa akin, maniniwala ka ba na nakakapasok ng simbahan ang nanay ko kapag may patay? Kapag makikipaglibing? So kung walang patay na kakilala or relatives or friends, hindi po siya pumupunta ng simbahan para magsimba, sabi ng brother husband ko. So kami na lang mismo ang nagdadala sa sarili namin sa simbahan para magsimba kasi wala pong ganong foundation sa magulang na para dalhin po sila sa simbahan para magsimba. So sabi ko, paano kayo nakakapunta ng simbahan? Bata ka pa. Dinadala kami ng ate naming panganay, madami kami. 3 lang yung babayaran niya, pero 6 kami, kalong-kalong kami. Kasi wala daw silang pamasahe, mahirap yung buhay. Para lang daw po makapagsimba dyan sa may Lawerta, sa Parañaque. Sabi ko, ay talaga ganun yung buhay niyo? Sabi niya, oo. At sabi niya, alam mo ba na kaya nakilala ko si Lord? Dahil nga kami mismo na magkakapatid ang umakay sa mga sarili namin para pumunta ng simbahan. So ganun siya, kaya nung mag-asawa na kami, nakita niya kasi ng mga Christian na din naman halos sa family ko, ako po yung umakay sa kanya, kaya nga nung minsan na nag-share siya dito, ang sabi niya, oo lang daw siya sa akin na a-attend kami dito,
Pero meron daw parang napakabigat na bakal sa binti niya na parang hindi siya makahakbang papunta dito. Kasi hindi siya sanay sa mga ganitong gawain. Pero dahil love niya ako, ayaw niya daw ako masaktan, kailangan niyang sumunod. Kaya sumama po siya dito, pero shinare niya po talaga na parang ang bigat-bigat daw ng mga binti niya para pumasok sa lugar na to. At nawala lang naman yun kasi nagpatuloy kami. Hindi ko po siya hinayaan na maging ganun yung feelings niya. Kumbaga, minotivate ko siya every time na ganun nga, kailangan natin dito tayo kasi galing naman na tayo sa ganito, sa Catholic, sa parang nakukulangan ako. Yung ganun sabi ko, parang ang sarap ng feeling na ang dami mong natutunan, ang dami mong ganito, ganyan. Uma-attend pa ako ng Bible study every Wednesday dito noon. Kaya napasunod ko po si brother husband. Kaya sabi ko nga, napakabait at talagang ayaw niya na may pag-aawayan siguro kami. Ganun po siya. Amen. So pagdating sa spiritual po talaga, ayun, uulitin ko lang. Ako po yung nagdala sa kanya, although nung binata siya, nag-El Shaddai siya, dahil broken-hearted lang daw siya noon. Yun. So na-stop po yun, dahil nga okay na siya, nakilala niya na ako, natagpuan niya na ako, kaya naging ganun. Hanggang sa nakapunta po kami dito sa lugar na to ng Amen. coffee. Thank you, Lord. Buti noong healed na siya, nanatili na siya kay Lord. Yes, Dahil oo. sa'yo. Ayan. Thank you, Lord. The whole time na nagkukwento ka, Sister Jeline, yung ngiti ko, hindi na, di ba? Kasi napakaganda nung love story, even nung kasal na kayo. So, nakaka-inspire na those kinds of relationship can happen. Amen. Ayan, Sister Farah Ayan, naman, game na kami sa Oo nga, story game mo. na. Ayan. Hindi, as I was listening kay Sister Jeline, napaka-close nung story namin, beginning. Kasi yung, kami din, his name is Ben, hindi Wintel ha. Ganun na. Benji. Well, of course, I call him Han. We started out, yung aming courtship was also fast. Nagkakilala kami sa PE, kasi kakagaling lang nilang Amerika no, ng mom niya. So yung mom niya bumalik sa pagiging profesora sa isang universidad kasi he wants to pursue a postgraduate studies sa UP Manila. So parang perks kasi ng pagiging profesora. Yun yung, kaya kahit may edad na yung mom niya, hindi gusto ko i-pursue mo yung postgrad mo. So ngayon, hindi nangyari yung plans in that sense kasi namatay yung mother-in-law ko and father-in-law ko before we met. Namatay ang father-in-law ko ng 1995 ng May, tapos yung mother-in-law ko namatay ng March of 1996. And we met 1997 sa PE, sa ballroom. So naging partner ko siya sa swing. Oh. Yun. Swing, ang love story dahil sa swing. Dahil sa swing. Tapos hindi kami nakita for 1 year. And then we bumped into each other. Tapos we became friends. Tapos hanggang dun nagsimula na I was a very talkative person. Siya naman kasi yung opposite. Siya yung introvert. Ako yung social butterfly. So I would always ask him kapag pupunta ako sa Diliman to do my one time sa research, sasamahan niya ako. So, ganun yung naging story. Tapos, lagi kong kinikwento na parang, ay nako, parang ganito, ganyan. Kasi hindi ako yung tipo ng I'm not used to. I don't know. Siguro, dahil kasi ako yung panganay, tapos parang naging, I don't know. Basta hindi ako sanay na binibigyan ng bulaklak. So, tinandaan niya yon. Tapos, ayaw ko ng tsokolate. Parang kasi, parang you always put your best, parang hindi ka Best true. foot forward. Oo. So, hindi ka nagiging transparent doon sa tao na gusto mong makilala further. So, all throughout, we were friends. Kaya ni Sister Jeline, friends kami. I didn't know he has already something for me. So, one time, because we got very comfortable with each other, sabi ko, may field trip kami sa history class in college. Tapos, would you like to join? English shero kasi siya. So, yun. So, sumama siya. Tapos, doon, niyaya ko siya. There was a time na kailangan kong I wanted to go to a church, tapos lumuhod nga ako sa unahan. Nasa likod ko siya. Hindi niya alam kung ano. Basta, I forgot what I was praying for. Kasi later on, nung naging mag-asawa nga kami, sabi ko, Han, how do you know that I was the one? Tapos sabi niya nga,
natatanda niya, sinabi ng nanay niya, kasi ang kanilang family came from a privileged family. Meaning yung paraan ng pakikipag-asawa ay hindi traditional. Ibig sabihin, sinusukat ka ng estado. Minsan, hindi yun isang bad trait. It's just that that's how it used to be. So ayaw ng nanay niya na, it's a blessing for yung mom niya at tatay niya nagkakilala dahil sa pagmamahal. So lagi tatandaan niya na maging ang pagpapaasawa mo kailangan base dahil nagmamahalan kayo at higit sa lahat yung babae na makakatuwang mo ay malapit sa Diyos. Wala pa siyang idea what it meant, what the word Christian really meant at that time. So for him, sabi niya, Han, that was the time I knew it was you. Yun yung sinabi niya. Tapos ako naman, it's funny kasi nga ayoko ng yung kailangan mo mag-pretend to be somebody else, to be liked by somebody. I always appreciate transparency in any relationship. So, one time, yun nga, masakit yung tiyan ko. Nagpunta kami sa friend niya, one of those times that I have to do my research. Sabi niya, saglit tayo dun sa kaibigan ko na nagkiklinik sa PGH. So, ayun nga, sakit-sakit yung tiyan ko. Syempre, jahe, kasi meron ka ng thing for him. Tapos, yak, nakakahiya. Parang gano'n. So, pumunta ako sa toilet. Wala akong tissue. Sabi ko, wala akong tissue, sakit na yung tiyan ko. Ito, alam mo yun, nasa labas siya ng women's toilet na nag-iintay. Why is it very significant at the time? Kasi siya growing up, hindi lang kasi siya may yaya. May boy pa siya na tagabuhat ng bag niya. Tapos pag may HE, ganon. Very privileged. Privileged. But to my appreciation and gratitude, I can't thank my mother-in-law enough how he raised him to be grounded. Sheltered siya, marami siyang perks, but he raised him grounded and very traditional yung way of faith nila, like we all do. But his mom from the get-go knew that having a wife or a woman in your life na malapit sa Diyos would make a relationship great. So, fast forward, kasi si Sir lang kayo ilang years kayo bago naging kayo. Uy, kami din, 2 years. 1997, nagkakilala kami. Naging mag-on kami ng 1998. Tapos, kinasal kami ng 1999. So, it was really a fast. But sa mga young people, ayan, I'm talking to you, hindi advisable. Ours is a different story. Kailangan kilalanin. Kabyat yon, kabyat. Not for everyone. Not for everyone, okay? So, so yon. So, naging married kami in 3 years. Kasi yun din, my husband, si Benji, was 35 at the time, and I was 21. So, ako din, 13 years ang age gap namin. Wow. Oo, so kaya lang, it wasn't planned. I always opt for a man in my hearts of hearts. Kasi, kagaya din ni sister, hindi rin ako nagka-boyfriend. Minsan tinanong ko si Lord nun, kasi alam ko may mga gusto sa akin, pero hindi nagpo-pursue. Sabi ko, Lord, ang sakit. Parang, kaya lang, I know my worth. So, gano'n. So, naiyak ako, Lord, ganyan. Yung parang may piniprepare si Lord, that's really, ito. So, siya nga yun. So, kagaya mo rin, first boyfriend, naging husband ko din siya. Wow. So, yun. So, nung naging mag-asawa kami, when it comes to, I think we were very cerebral individuals. Pag sinabi kong cerebral, we love to talk about a lot of things, from politics, from people, for pagiging marites. Ina-analyze namin whether we're driving, we're cooking, we're cleaning together. There's always this sense of connectedness when it comes to that kind of interchanges ng mga thoughts and ideas. And I love that about him. Ngayon, nung point na, funny story, ito na nga, hindi ko alam kung he was about, actually tinanggihan siya ng tatay ko nung namanhikan siya for the first time. Kasi hindi alam ng tatay ko na uli lang lubos na siya when I met him. So ang sinabi niya sa pamamanhikan, ayan, I don't suggest that you it's a public confession, but I don't think it's a wise thing to do. I got pregnant before we got married. Okay, so ang sabi niya, actually, hindi niya issue na magkaanak. It was just always for the relationship.
it's not that he doesn't love children, but for him, getting married is to be with someone that he loves. The children comes after, with or without. Yun yung kanyang stance from the get-go. So, nung yun naman hikan siya, syempre, tutok sa tatay ko, di ba? So, tapos, nung dumating, so yung barkada niyang closest to him, ang sinama niya. So, sabi ni Papa, hindi pwede. Kailangan kasi kadugo. barkada yung Oo, kasama. oo. So, and I'm talking about a privileged guy who's got that humility to subscribe to my dad's. Askal kami. Alam mo yun? Siya parang, saucy. Parang ganon. So, that's what I admire about his humility and groundedness and being confident as a guy. So, fast forward, sabi ni Mama doon, sabi niya, alam mo ba, kasi syempre sa Comfy, lahi tayo ni Abraham, parang ganon. So, nung kinausap niya ako, sabi niya, Han, really? You're a descendant of Abraham? Meaning he was thinking na Literally. biologically, we were connected to Abraham. So, that was one of those stories. Tapos yun nga, because he came from a privileged family. So, Englishero. So, one time, yung isa pang kwento, funny story, was, madami lang ako sa bahay. Tapos, nagpupukpok si Mama, wala yung pampukpok. Yung pampukpok ng langaw. So sabi niya kay Mama, sabi niya, kuhanin niyo po yung fly swatter. Syempre, bago sa vocabulary ni Mama yun, ano yung fly swatter? Yung pala pamukpok ng langaw. So, yan yung niya. That's what I dearly love about Benji was, kahit ganon yung pagka-pribilehiyo niya, he was never intimidated with his manhood, na he has to prove something. And he's never egotistic enough to stoop down to the level of, di ba, kung ikaw ay pribilehiyo, tapos kami askal, di ba? I mean, we come from ordinary people na parang ganon. Siya hindi. So, yun yung isa nag-strike sa kanya. Not only was he an intellectual, but the most remarkable thing about him, that's why it was endearing to me, yung klase ng groundedness niya na pinalaki sa nanay niya at yung pagiging malapit sa Diyos. Na bagamat ang kanilang paraan ng pag-express ng pananampalataya ay very traditional, but from the bottom of our hearts, kudos to the mom of Benji, si Mommy Lucille, and Daddy June also. He raised him in a way that being connected to God is crucially important in any relationship. Amen. Yun. So, fast forward, so hindi kami yun yung funny story kasi nga, tsaka ko pa lang siya na-invite sa Comfy. Tapos yun nga yung kanina, before we have this take, na yung, sinabi niya nun sa akin nga, na sabi niya, Han, gusto ko nakikita kang kumakanta. Yan yung nung in-invite mo na siya sa Comfy. Oo, sabi niya ganon. Sabi ko, ayoko kasi I had a bad experience when I was in high school that somebody didn't say really great towards me na parang na-trauma ako doon. That's why I stopped singing. Kasi ayoko na yung ganong trauma. So yun, anyways, as a father, he's a very artistic guy. So sina Nico tsaka si Ishi, inaasar niya yung mga anak ko by have this pillow, pangalan niya si Stinky. So napaka-sarcastic, parang alter ego niya. So he makes sure that whatever he expresses to Nico and Ishi, it's always through Stinky. Yung pillow na yon. Tapos, kagaya rin ni that's why I'm amazed by the story of Sister Jean. Kasi, yung kanyang, di ba yung sa budget? Kasi that's usually the bottom, like I said, he knew himself na money is not an issue for him. Laging ganon siya, whether nagkukulang siya o hindi, money is not an issue for him. So he knew that he should entrust everything to me. Kasi he knew that pagka dinala mo siya sa isang area, he would just spend a lot. But the beauty of it, because money is not an issue of him, both of us agree about the value of generosity. This is not to, but would you imagine that there was a lot given to him, a very huge lot. And he felt that his cousin needed it. It's a 1,500 square meters. And he gave that to him. All the 1,500. All the 1,500 square meters. And not only that,
nung recently, siguro 3 years before he passed away, ano siya, parang, ang sinabi niya, Han, tawag dito, can I give the other 200? It's a property in Cebu. Nasabi niya, because my tita could not fend for herself. Ako naman, I'm always supportive when it comes to generosity. So sa generosity, very Magkasundo much. kayo. Oo. Although our expression of faith is very different when it comes to, siya very traditional, but ang aming synchronizing faith is that we cannot live without God. Amen. So napakaganda rin nung relationship mo with your brother husband. And nakakatuwa yung in-instill sa kanya na importance ng relationship kay God para yung own relationship mo with your future wife, 'di ba, magiging successful din. So nakakatuwa naman 'yun. So actually dapat may second question pa ako pero siguro muna tayo. Batiin muna na. Okay. Sige. So, dahil nga yung story ng inyong, napakaganda nung love story ng inyong brother-husband, ng ninyong mag-asawa. Pero, sorry, kaya kailangan talaga nating, para maintindihan ng mga nakikinig, nanonood, So, what happened? Bakit nawala si brother-husband? Ano yung nangyari? And, paano nyo dinil yung pagkakataon na yun, the loss of your partner in life, your best friend, the father of your children? So, sinong, Of course, Sister Jeline ulit. Ako na muna Sige. para makapag-rest Oh, muna sige, si sige. Sis Farah. Ayun na nga. Kasi si brother husband, aware naman ako since 36 years old po siya. Nag-aayos pa lang kami ng kasal. Doon po nag-start na tumaas yung sugar niya. Kasi from time to time, yearly, bago yan sumakay ng barko, may medical po yun. So bago kami naging mag-asawa, parang 5 times or 6 times na siyang pabalik-balik sa barko. So in short, yearly po, may medical. So yung last na yun, na nag-aayos kami ng kasal, ay tumaas po yung yung sugar niya at the age of 35. Kasi yun nga, June yung kasal namin, tapos nag-36 siya June din. So aware na po ako noon na tumaas yung sugar niya, pero controllable po yun. Nakokontrol po yun, nakakasakay pa din siya kasi bata pa naman siya. May gamot lang, may dinadalang gamot doon. So okay yun. So inabot pa ng ilang years hanggang sa naglakihan yung mga anak namin. Nito lang, kaya siya nawala dahil pandemic, and then siguro mga 3 years na siyang hindi nakakasakay ng barko, gawa na din po ng health issue niya. So ang hirap na po i-clear yung mga medical niya para po makasampa siya sa barko. So nag-decide na po kami na mag-business kung ano yung kaya ng finance, ng pera na meron kaming naka-ready. Sabi ko, magtutulungan na lang tayo at sabi ko siguro ito na din yung time na yung full ba na oras para sa family kasi ang ikli lang po talaga ng panahon na nakakasama namin siya. Lumalaki yung mga anak namin na 1 year siya sa barko, o 14 months, 15 months, inaabot pa siya ng 16 months. Bababa siya, 2 months, 3 months, alis na naman siya. So parang parang ang liit po talaga ng chance para magkakakilanlan kami as a family sa mga anak namin, na gano'n. So, nung hindi na nga siya nakapagbarko, ayun na, dahil nga stress na din financially, on and off yung business kasi hindi po pagkain yung business namin that time, nung ECQ, yung mga ganon, so mga pagkain lang o yung mga needs lang talaga na po pwede sa ang business ko po is RTW, may maliit akong boutique that time. So hindi ako pwede mag-open, so walang kita, yung puhunan, nauubos, nagagastos. Yung stress po, sa tahanan, grabe po. Siyempre, siya yung family, siya yung padre de pamilya na dapat nagpo-provide ng needs sa tahanan. Pero dahil nga ganong pandemic, so wala kami magawa. Yung time na on and off yung pag-inom ng medicine niya, may time na kapag meron akong blessing, ibibili ko siya ng para sa sugar niya. So, kakambal kasi ng taas na blood na BP, yung mataas na sugar. Kapag mataas yung sugar mo, hindi mo na control, tataas yung BP mo kasi lumalapot po yung dugo dahil sa sobrang taas ng sugar. So, lalapot yung dugo, so tataas din po yung BP. Ganon po yung nangyari sa kanya.
na on and off yung pag-inom ng gamot. And then, siguro nangyayari sa kanya once a year, dinadaing niya, masakit yung ulo niya, nahihilo siya. Kino-considered ko lang palagi na baka mataas yung sugar mo, magpahinga ka. Kasi sometimes ang lakas-lakas mo kumain ng mga tinapay, mga pagkain. Kasi di ba ang diabetic is may nagugutom. Syempre, ako, busy ako maghanap buhay, siya lagi naiiwan sa bahay. Hindi ko po nakukontrol kung ano yung mga kinakain niya yung time na wala ako sa bahay. Siya yung naiiwan kasi ako yung may guts na mag-business, ako yung parang may ganong talent na mag-business. Tapos siya, mas pinili niya na yung supposed to be na gawain ko as housewife, siya po yung gumagawa noon. So ako yung naghahanap buhay, siya yung gumagawa ng side ko, maglaba, magluto, maglinis, alagaan yung mga anak namin. So ganun po yung nangyari sa buhay namin sa loob ng 3 years bago siya namatay yun. So pumasok po doon yung stress talaga kasi sabi ko nga siguro nagkaroon din siya ng anxiety kasi parang naging nagnanag po siya everyday. Yung parang napapagod siya, yung parang onting diferensya, parang nagagalit siya, nagbubunga nga siya. Sabi ko, parang baliktad na dati ako yung ganun, bakit siya na yung ganyan? So one time nakausap ko nga si Sister Ria, sabi niya, papuntahin mo dito, minsan pag Saturday may basketball, para maiba naman yung comfort niya, maiba naman yung lugar niya, hindi yung, kasi baka syempre hindi siya sanay sa ganung buhay, nagbabarko siya, o sarili lang niya, iniintindi niya sa barko, tapos dumating siya sa point na nag-pandemic, tapos wala naman siyang choice kasi hindi mo naman pwede gawin yung gawaing bahay kasi ikaw yung maghahanap buhay. So ganun na nangyari, yung parang na-advise na baka may pinagdadaanan siya, ganyan. So sabi niya, masakit yung ulo ko. Sabi ko, pahinga ka lang. So nawawala naman yung sakit na ulo na yun. Parang nangyayari yun once a year, twice a year. Wala yun, akala ko mataas lang yung sugar niya. And then one time, bago siya namatay, yun na yung pinakamatindi. Dumating ako dahil kinuha ko yung mga supply ng mga damit. Siguro mga 3:30, may dala akong tinapay, magmemerienda kami. Sabi ng pamangkin ko, tita, nakatatlong kape na yan si Tito Boyet. Sabi ko, bakit ka kape ng kape? Kasi parang inaantok ako. Yun yung pagkasabi niya. Tapos maya-maya, pagka merienda namin, naligo siya. Pagkaligo niya, siguro mga 5:30 yun, may narinig kaming lumagabog sa taas. Pero hindi namin napansin kasi akala namin kung na ano lang. Pagbaba niya, baliktad yung short niya, baliktad yung damit niya. Sabi ko, bakit baliktad yung sando mo? Tapos yung short mo, yung tali na supposed to be sa harap, bakit nasa likod? Tapos nakatayo siya, yung parang umaalon-alon siya. Sabi ko, ano nangyayari sa'yo? Sabi niya, parang nahihilo ako. Sabi ko, sumandal ka. So yun yung start na nasuka siya. Nagsuka siya ng suka, ganyan. Tapos sakit daw yung ulo niya, pinapainom ko siya ng mga kung ano-ano. Every time na isusukan niya lahat ng kinakain niya, pinapakain ko siya ng food kasi alam ko kapag wala na laman yung tiyan, lalong mahihilo, lalo sa sakit ng tiyan. And then, bumili ako ng para sa hilo at pagsusuka para ma-stop. Siguro inabot ng mga 7 or 8 p.m. Sabi ko pa, almost 1 hour ng nainom mo yung gamot sa hilo at pagsusuka, bakit suka ka pa rin ng suka? Tapos gaano ba kasakit yung ulo mo? Sabi ko from 1 to 10, gaano kasakit? Sabi niya 10. Sinasabi niya lang 10, ibig sabihin nandun siya sa to the point na to the last na grabing masakit. Pero naawa ako kasi hindi siya yung umiiyak na nagwawala na ang sakit ng ulo ko, ang sakit ng ulo ko. As in, nakapikit lang siya, sasabihin lang niya kapag nasusuka siya, kukunin ko yung sahuran ng suka. Hindi siya nagko-complain na sobrang masakit na pala yung ulo niya. Kaya kapag naaalala ko ngayon yon, naiiyak ako kasi sabi ko sa mga anak ko, nakita niyo kung gaano kamatiisin yung papa niyo. Kasi nung bago siya namatay, tinatanong ko siya, gaano kasakit yung ulo mo? Nakainom na siya ng gamot nun. From 1 to 10 paki-rate mo, sabi niya 10. Pero narinig niyo ba na uminda? Na sinabi niya, sakit na ulo ko. Kasi pag iba yun, baka binunggo na yung ulo sa pader, sobrang sakit. Pero wala, nakapikit lang po siya, tahimik lang siya. Pag kailangan, nasusuka ako, ganun. Sabi ko, ganun siyang tinitiis yung lahat ng sakit na meron siya. And then sabi ko, baka kailangan na natin pumunta ng emergency pa, mga 10:30 na ba yun? Sabi niya, wag, hindi, mawawala din to. Gumagano siya. Siguro iniisip niya, yung gagastusin. Actually, yung pera ko siguro that time, mga 2K lang. Sabi ko, sige, bilhin na lang ako ng kung ano na lang yung mga self-medication na binibigay din ng pamangking kong doktor, na bilhin mo siya ganito, tita, ganyan. Pero hindi humuhupa, hanggang sa dinala na namin siya mga 11 sa hospital, sinitiskan agad. Pero habang dinadala pa lang namin siya, itinayo namin siya dun sa lumba-lumba. Pag step niya ng isang
paa niya, yung isa nagpapaiwan na. So bigla nang humagulol si Hazel. Sabi niya, Mama, na-stroke na si Papa. Sabi niya gano'n. Kasi yung isang paa, hindi na maihakbang, nagpapaiwan na hindi kami aware, hindi namin alam. Kasi alam mo yung ginagawa ko, papakitaas mo nga yung dalawang paa mo. Di ba yung first na gagawin? Pantay naman. Nakaganon, pantay yung dalawa. Siguro mga after 30 minutes lang yun na itinayo namin siya, nalalaglag na yung isang paa niya, hindi niya na mabuhat. Kaya pinagtulungan na namin nung panganay ko, si Hazel, ako, mabuti na lang talaga dahil marunong ako mag-drive. So dinala namin sa emergency. Talagang may diwa pa siya. Put-put ako ng put-put. Kahit may stoplight, dire-diretso ako. Nagagalit siya. Ba't daw ako put-put ng put-put? Mag-drive lang daw ako ng may hinahon. Baka daw kami madisgrasya. Alam mo yung isip niya, yung safetyness pa rin namin. Na hindi, alam ang nasa isip ko, madala ko siya kaagad sa hospital, ma-save yung buhay niya. So andun na nga kami sa hospital, na-CT scan siya kaagad sa ulo para malaman ko ano. So yun nalaman na nagkaroon ng blood clot, may pagdurugo sa brain, na kailangan na siyang i-ICU. So yun nga, inabot siya ng 6 days sa ICU hanggang sa kinuha siya ni Lord. At ang naging findings po doon ay severe headache po. Na nagtataka ako ni minsan din niya kinocomplain na sobrang masakit yung ulo niya. Sabi ng doctor sa akin, hindi ko alam mami kung aware ka, na may meron na siyang matagal na laging sumasakit yung ulo niya. Sabi ko, kaya yun po yung tanong ko, bakit hindi niya man lang pinaramdam, ba't hindi man lang niya sinabi, tapos lately na lang nalaman na ganito, ganyan. Kaya yun yung regrets ko din na naging eye-opener din na every time na may onting sakit lang, parang may trauma ako na kailangan magpa-check up, na kailangan ipatingnan na. Baka kaya siya nagnanag kasi masama yung pakiramdam. Oo, na kinonsidered ko lang na, kaya siguro masakit ulo niya, baka mataas na naman yung sugar niya. Ganun lang ako ng ganun na iniisip ko kasi hindi naman dumadiretso. Yun na yung pinaka-worst na last hanggang sa after 6 days sa ICU, yun nga, nakinuha na siya ni Lord. So yun yung pinakamasakit sa lahat. Pinakamasakit. Sorry po, i-exploit ko pa further yung experience na yun. Pero nung nangyari yun, ano yung naging nararamdaman mo? Paano mo kinausap si Lord? Anong naging deal mo kay Lord? Nung nasa ICU kasi siya, limited yung time. 30 minutes lang everyday pumasok doon. So inaabangan ko, may room lang doon para sa mga bantay ng ICU. Nasa isang room kami, 4 kami doon, may tulugan. So every morning, may 30 minutes lang na pwede siyang bisitahin. Ang ginagawa ko tuwing pasok ko doon, hindi ko sinasayo yung panahon ko, nililay hands ko siya, and then binubulungan ko siya kasi gumagalaw pa po siya. Natutulog lang po siya pero magalaw po yung mga paa niya na itataas niya ng ganyan. Oo, for 3 days, ganun siya sa ICU. Pag pinisil ko yung kamay niya, sabi ko, naririnig mo ako, pisilin mo nga yung kamay ko. Nagre-response po siya, pinipisil niya, ganyan. So binubulong ko lahat sa kanya na sabi ko, kailangan mong lumaban. Sabi ko, kasi hindi ko pa kaya. Eto nga, di ba masaya lang tayo kanina? Sorry na Hindi po. pa pwede hindi iyak eh. Wala akong sinayang na oras, kundi mag-pray. Sabi ko pa, sumabay ka ha. Kasi 30 minutes lang ako dito. Ito lang yung kaya kong gawin sa'yo. Yung ipag-pray ka. Tapos lagi ko siya binubulungan. Kung meron ka pang mga taong hindi pinapatawad, patawarin mo na sila. Linisin mo yung pagkatao mo kasi hindi naman natin hawak yung buhay natin. Ang mahalaga, ready tayo. Sabi kong gano'n sa kanya. Ganun ang ganun. Sabi ko, sumabay ka pa ha, magpe-pray tayo. Ganun lang ng ganun. For 6 days, wala akong ginawa. No, to the last minute na nagsisisure siya, yung parang grabe yung paginginig niya na pinapaalis ako ng nurse kasi kakabitan siya ng aparatos. Alam mo yung ginawa ko na nakatalikod na lang ako sa kanya, lumuhod ako na, nakataas yung 2 kamay, kaharap yung pader kasi ayoko na mabother sila sa ginagawa ko. Nakatalikod ako sa nurse tsaka mga doktor, ang kaharap ko pader. Sinurrender ko kay Lord yung lahat. Sabi ko, Lord, yung will mo yung masusunod kasi nandito nga kami sa hospital para i-save yung buhay niya, pero ikaw lang naman kasi yung nakakaalam ng buhay namin dito sa mundo. Kaya sabi ko, kahit masakit, Lord, i-comfort mo ako
yung mga anak ko, yung mga loved ones. Kasi yung financial po na support pagdating sa mga kapatid niya, nandun naman po eh. Hindi nagpapabaya kahit sabi mong 50K everyday, lagi yun sila mag-o-offer, ganito, ganyan, hanggang sa, yun nga, pati sa pagpa-open ng brain, sa ulo, na siya na rin mismo yung bumigay na Saturday, naka-fasting na siya dahil Sunday ay ooperahin na siya. Sunday ng morning, sabi ng doctor sa akin, Mami, i-CT scan natin siya uli ng CT scan angiogram ba yung tawag doon, na medyo may ilaw daw para mas clear kung ano yung status ng brain bago siya isalang mamaya sa operation. Last na lang na CT scan angiogram, gagawin natin. So dinala siya. After 1 hour, binalik siya. Tinawag ako ng doktora, nasa labas kami. Sabi niya, Mami, hindi na natin itutuloy yung operation ng mister mo. Maging aware ka na anytime babagsak na yung BP niya, mamamatay na siya. Kasi base dun sa nakita namin sa CT scan, hindi na talaga nagpa-function yung mga brain cells niya. So ang ginawa ko, sabi ko, anytime mamamatay na siya, anytime babagsak na. Kumbaga may machine na siya na nandito. So hindi na ako nagpatumpik-tumpik, tinawagan ko kaagad, inuna akong tawagan yung mga anak ko kasi di man sila makakapunta sa hospital. Sabi ko, nag-video call ako, group chat, sabi ko, mga anak, si Papa anytime mawawala na. Sabi ko, ready kayo? Sabi ko, eto, lalagay ko sa, lalagay ko sa tenga ni Papa. May gusto kayong sabihin, lahat ng mahalagang gusto niyong sabihin, sabihin niyo na. So, isa-isa, panganay, si ate, tapos yung bunso, nilalagay ko sa tenga. Sabi ko, sabihin niyo na, yung last na oras ni Papa, naririnig pa kayo niya, buhay pa siya, sabi kong gano'n. And then next kong tinawagan yung mga kapatid niya, binidyo-call ko, sabi ko kung gusto niyo pang maabutan yung brother niyo dito, bumiyahin na kayo. Kasi anytime, mawawalan na daw siya ng buhay, sabi ng doctor, and hindi na rin matutuloy yung operation niya mamaya. Hindi pa man din sila dumating, parang nasa Kalaw pa lang sila, kasi nasa Jose Reyes po kami. Nawala na po si brother husband. Namatay na po siya hindi man lang siya nagwala. Basta habang pinapanood ko yung hininga niya, talagang pinag-pray ko lang siya, nasabi ko pa, pahinga ka na, sundan mo lang yung maliwanag na ilaw para hindi ka maligaw. Sabi ko, diretso ka lang, tanggap ko na, kahit na alam kong mahirap, pero andyan naman si God para mag-guide sa akin. So yun yung nagpapalakas ng loob ko, kasi kilala ko si God na meron ako. Sabi ko, ako na bahala sa mga anak natin. Although mahirap, pero wala ganun talaga yung buhay. May mauuna, may maiiwan. Sabi ko, sige na, umalis ka na. Bahala na ako sa mga anak natin. Tapos maya-maya, yung malakas ng hininga, parang kumalahati na lang nun. Yung pala, wala na siyang buhay. Nung pagkatapos nun, wala na siyang buhay. Kaya nakakasad man, pero ganun po talaga ang buhay. Oo. Amen. So, ang pinaiyak mo ko. Amen. Pero ang nakita ko po doon, kasi syempre when you're faced nga sa ganung situation, sa loss, nakakatuwa lang na kay Lord pa din. Talagang kay Lord ka pa rin maniniklop tuhod at itataas ang mga kamay. At ang maganda lang din po yung naging prayer nyo na a prayer of surrender. Kasi parang na-face ako sa ganyang situation dati and parang nagkaroon talaga kami ng battle ni Lord noon. Sabi ko, Lord, ayoko, hindi ko kaya. So, yung lola ko, hirap na siya huminga. Pero nung sinabi sa akin, narinig ko talaga, very, very firm na sinabi ni Lord, surrender. So parang binuhusan ng malamig na tubig noon. Tapos sabi ko, Lord, kung ano po yung will nyo, let it be done. Kagaya nung naging prayer nyo. And yung ginawa naman ni Lord, nung biglang binago ko yung prayer ko, nakahinga naman yung lola ko. And ngayon, mag-89 na siya sa December. So, I mean, magkaiba yung story natin. Pero sa situation na yon, very important that we surrender kung ano yung plano sa atin ni Lord. Bago ko tanungin si Sister Farah, para magkaroon lang tayo ng break, siguro batiin na muna, para naman sumaya tayo kasi nga nag-umiyak. Ayan, batiin na muna natin yung mga may birthday ngayon. Ayan, yes. December 13, 2025. Happy birthday po kay Sister Offie Carion, Brother Carlo Gilardino,
Sister Nicole Besite, Brother Moises Abanilla, and happy anniversary kina Brother Jenner and Chit Triosa. Ayan, enjoy your day mga kapatid. Enjoy! Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid! Happy anniversary! At Ayan. happy anniversary! Opo. Yan. Ayan, nakabawi na po kami konti. Nakahinga na po. Oo. Pero babalikan natin yung feeling. Ayan, kasi yung Pwede isa ba siya na naman, lang? ayaw mo na, Listener na lang ako. ayaw mo na mag-share. Siyempre, yun namang story ni Sister Farah. Ayan, I'm so sorry to ask again and to relieve the emotions ulit. Pero just for the sake of sharing yung lesson, sharing yung how God work in your life. So, sorry to ask again about this. Pero, paano nangyari yung loss? Siguro before I tell that story, siguro for all viewers or watching right now, death is never something that we will always come prepared with. Whether it's announced, whether it's a go down, hindi. Siguro itong ating sharing na to is not about to prepare everybody for death. It's the experience of a difficult emotion that we really are going to navigate in this life. So sa akin, siguro naikwento ko na to storya na to makailang beses na. Ang sa akin kasi, ang nangyari was, kagaya ni sister, diabetic si Benji. Because he came from a medical field, so yun yung challenge kapag kagaling sa medical field. Alam ko na to. So any suggestion that you would let him, Han, you should have your self-check. Why don't you? So kahit gaano ka kainganyo, because he knew what was going on, he would refuse. So sadly, because of that refusal, nagsimula yun sa maliit na ache. And sabi niya, Han, this is proceeding to a heart attack. Alam niya, because meron siyang background. Tapos yun nga po, kung si sister, parang it seems that it's a very short time. Sa akin, it's a very long time of a roller coaster na ang kinamatay po ng aking better half, na si Benji, is heart attack, multiple organ failure. So in my case, I have sa amin countdown kasi do not resuscitate na kami. So, parang kagaya kay Sister Jean, it's very difficult in the sense that, di ba minsan sa New Year nagka-countdown ka, yay! Ganon. But for me, to have that experience na ang dulo ng countdown na yon, knowing that it would be something that you will never see again for the rest of your life. So, magja-jumping jack muna ako. Ayan. Anyways, nung time na yon, before my husband passed away, hindi ko alam ko, I think in anybody who's going through a difficult sickness problem, minsan hindi mo na alam kung ano sasabihin mo kay Lord. Ano ba, pababain ng sugar, pagandahin ng statistics. Pero dumating dun sa point na pinakita sa akin ni Lord na, anak, nakita mo kung gaano katatalino yung mga doktor na yan. And they still are dumbfounded. And when I'm talking about dumbfounded, ito yung best of the best. My husband had 31 doctors attending to him. Pero ang suma total na wala. Diba? So doon pinakita sa akin ni Lord, sinasabi niya sa akin, hindi mo, ako ang giver of life. So sa akin, doon ako nag-surrender na Lord, you're the giver of life. May tanong ka sa akin previously na sabi mo, parang
hindi ka ba nagtanong kay Lord bakit? Yes, actually yun yung next question Diba? ko. Hindi ka oo. ba nagtanong kay Lord kung bakit? Hindi ako nagtanong kay Lord because from the get-go, siguro ako lang po ito, no? I knew that God loves so much that I didn't find the time to feel you're unfair. Until there is this couple nung pandemic, ang pangalan niya ay si Stuart Hall at saka si Kelly Hall. They have a 90% same story as I did. Dumating dun sa punto na sabi ng doktor, this is it. You have to say goodbye. At dahil yon at the time, COVID is a new virus na nobody has explored. So alam na nung doktor na patapos na yung buhay niya. Tapos, in a fraction of an hour or something like that, short time, biglang nag-turn around at kung ano yung bagong inilagay doon, gumaling siya. Nabuhay siya. Today, sabi niya, wala, goodbye na talaga, magpaalam. Kinabukasan, nung natulog yung asawa niya sa labas ng ospital, gumising. Ibig sabihin, gumaling, nagbago yung trajectory ng stats niya. Doon ako umiyak kay Lord. Sabi ko, Lord, posible pala, ba't hindi mo ginawa sa akin? So I reached out to this couple. Sabi ko, Lord, hindi ako nagtampo sa'yo. Huwag kang umiyak, Heidi. Nakakahawa ka. Ako nga yung iyakin. Sabi ko, doon ako nagtampo kay Lord. Sabi ko, Lord, posible pala eh. Kasi I'm a very cerebral person that I always try to make sense out of it. Not because I know better than God, but it's a given. Pero as from the conventional wisdom, I knew it was coming. Kasi sinabi na rin sa akin ni Lord bago pa namatay si Benji, sabi niya, anak, it's time. Bago pa nagkaloko-loko na yung bats niya, sabi niya, anak, it's time. So I was prepared. Pero later on, nung nagka-COVID, yung mag-asawang yun, I reached out to them. Actually, he said a beautiful message. Pero ang nakahugot sa akin from that moment of question of why God, posible pala, Lord eh. Bakit hindi yung ginawa kay Benji? We could have been, our marriage has been tested and munti ka na kami maghiwalay. But we could have been an inspiration to other couples. Why? Eh pinakita niyo sa akin, posible pala. Sabi kong ganon. Doon napawi nung sinabi ni Stuart Hall na, alam niyo po, of course, English. Tinagalog ko na lang. Sabi, alam niyo po ba, nung nabuhay ako, ang una kong tanong kay Lord, bakit ako? Yun ang sagot niya. So, in both stories, we ask God, why did it happen to me? But on the other end, there are also survivors who would always ask, there will always be a why in our stories. And that really, hindi ako titingin kay Heidi, and that really grounded me that God will always write a beautiful story, even in your deepest pain. I reached out to this couple, and Stuart took a video of him, and he said to Nico, a beautiful 21st birthday. Because yung husband ko, yung the romantic type. Siya yung, like I said, going back, he's an emotionally safe person. I never felt insecure in whatever I divulge. Kasi minsan sa mag-asawa, yan yung laging, pag may sinabi ka, gagamitin niyang weapon yon kapag nag-away kayo. For him, is a very emotionally safe person. For both of us, that's how we were. Doon ko nakita na grounded na, yun nga, pinakita ni Stuart Hall. Kasi plano ni Honey ko, surprise si Nico on his 21st, and he is no longer there to witness it. Every milestone will be something that he will never be a part of in our life. Pero binigyan niya ng message, sabi niya, buddy, I'm so sorry for what happened to your dad, but I just want you to know I love you. So nung pinakita ko kay Nico yon, as if it was his dad saying, and nung umiyak siya at humagulgol, hindi na ang goal ko pahagulgulin yung anak ko. I think it felt home for him. Na, Dad, you're not here. But God, I thank you because you took something that it could also be meaningful even in your absence. So doon ako
that's the beauty why we always run to God. I guess I can speak both for Sister Jean and myself, that no matter how painful the experience is, it's always a good option to run towards Him. Amen. Naiyak. Thank you, Amen. Lord. Wow, hindi ka umiyak. Ako lang. Ayun. So, thank you, Lord. Napakaganda nung message. Na, well, una, yung honesty. Na you come to a point na tinanong mo talaga si Lord. And for us, mga kapatid, no, I would say, rather than go away, stay away from God, kasi hindi mo naiintindihan bakit niya ginawa yung ganon, napakaganda na lalo mo pang idikit yung sarili mo kay Lord. At dun para, kasi, di ba kapag yung ikaw ay yung parang naka-defensive mode, kasi nasaktan ka eh. So nakataas na ganyan, gusto mo anytime, ibabox mo ng ganun eh. Pero ang gusto ni Lord, you let go. Surrender mo. And di ba pagka tayo, nakababa na yung mga arms natin ganyan, dun lang tayo mahahag properly ng isang tao. Yes. Dun lang tayo mahahag properly ni Lord. So mga kapatid, lahat tayo nakaka-experience ng pain natin. It can be from a loss or a different story. Pero what I heard from these two ladies nga nakasama ko is, the only option we have to be successful with whatever we are going through is to go back to God and stay close to Him. And yun nga surrender Huwag mo nang itaas yung kamay mo and naka-defensive mode ka. Let go, i-surrender mo, and hayaan mo na i-envelope ka ni Lord ng pag-ibig niya, ng comfort niya, kumilos siya sa buhay mo. May I share this verse? Yes, yes. Kagabi, when you asked me to, in this portion, sabi ko, Lord, ano ba yung word na, that really, it's in Psalm 147 verse 3. He heals the brokenhearted and binds up our wounds. So tinanong ko, Lord, ba't nauna yung heal? Di ba usually, sinusugat, binabind mo muna para mag-heal. But that's the beauty of how God loves. He heals the inside before He cures the outside. Amen. Kaya I couldn't thank enough. And yeah, whenever we're going through, maybe it's not a loss for you. Maybe it's a broken promise. Maybe it's a loss of dream. Maybe it's something that's very painful for you. But it's always a wise decision to always run to God no matter what. Amen. Thank you, Lord. Napakaganda nung verse. And it just shows us na iba talaga yung ways ni Lord. Hindi natin maintindihan. Kaya ang unang requirement sa atin ni Lord is to trust and obey. So, kailangan mo magtiwala. Hindi mo kailangan maintindihan. May I Sige. read this Okay. something? It's galing po ito dun sa Psalms 147 verse 3. Magsasalamin lang po ako ng aking accessory. Ayan. Teka lang. Allow me to read this. And it's not just for widows, for anything that you feel lost. You feel a loss. But for me, particularly this particular segment, allow me to read this. A widow's heart can be completely healed, not by forgetting what was lost, but by finding God in what remains. Amen. That's the essence of biblical restoration. The ache may echo, but the despair fades. The tears may return, but the peace stays. The memories stay sacred, not painful. This is what God meant when He said, I will give them a crown of beauty for ashes. And that came from Isaiah 61 verse 3. And I hope everybody would get to understand that no matter what, God's love always remain. Amen. Amen. Ayan. So, how about you, Sister Jeline, ikaw, nung nangyari yun, ano yung verse, ano yung salita ni Lord na pinanghawakan mo nun that made you stronger na ngayon, ayan, you can openly discuss kung ano yung nangyari? Noon kasing, nung nawala siya, kasi may tanong ka nga kung nag-question ako kay God, na bakit siya nawala. Actually, hindi ako nagtanong, hindi ko siya question na bakit ganon. Kasi ang ginawa ko po, ni-reverse ko po yung situation ko na supposed to be, paano kung ako ang namatay at the age of 29 at siya yung naiwan. So, naibsan yung sakit kasi na-diagnose ako, cancer survivor ako eh.
So sabi ko, siya yung nag-effort, siya yung nagbigay ng mga needs ko, mabuhay ako, kasama yung faith ko kay God, yung panalangin, lahat-lahat ng mga pwedeng maitulong sa health ko, ay pinakamalaking tulong finances si Brother Husband. At the same time, yung faith talaga at sa dasal kay God, bakit ako nabuhay pa ng another 19 years now? So ngayon, sabi ko nga, wala akong dapat i-question kay God. Kasi grateful na ako dun sa buhay na pinagkaloob niya sa akin. Ngayon, mas malinaw bakit kinuha si Brother Husband na supposed to be ako yun eh. Ako yung binigyan ng taning ng doktor na dahil nga stage 3B na yung cancer ko. Pero bakit ako nabubuhay pa? Bakit ako hinahayaan ni Lord na maging functional sa mundo? Bakit pa ako binigyan ng another anak na bunso na ngayon ay 17 years old? Na at that time, kasagsagan na sobrang active yung cancer sa body ko, pero nagbuntis ako. Si Lord lahat ang nag-cover noon, although lahat daw yun bawal, lahat daw yun magti-trigger sa cancer ko. Pero dahil sinorender ko lahat kay God na ang sabi ko, buhay yan, tao yan, bakit yan aalisin sa tiyan ko? Dahil lang ba active yung cancer sa katawan ko? Hindi. Si Lord ang bubuhay dyan, si Lord ang nagbigay niyan, ipagpapatuloy ko to. So lahat po yun na-remind sa akin na, kaya pala kaya pala dinugtungan ng buhay ko kasi mangyayari to. Lord, imbes na magalit ako o mag-question ako, thank you kasi paano kung noon wala na ako tapos nawala si Brother Husband niya, paano yung mga anak namin? Yun yung tanong ko na nagpa-twist doon sa sakit na dapat magko-question ako, pero hindi. Ang binalikan ko po kung anong buhay ang ibinigay ni God sa akin. So yun, napakabuti ni God kasi sa lahat ng mga nangyayari sa atin, talagang palaging may reason yun eh. Na bakit ka may struggle, bakit ka may sakit, bakit siya bigla na lang kinuha. Kasi ipapa-realize ni Lord sa atin na ang lahat na nangyayari sa buhay talaga natin ay may purpose si Lord. At saka yung will niya po talaga ang palaging masusunod, hindi yung atin. Diba? Kasi ang dami-dami namang may sakit, humingi, Lord, bigyan mo pa ako madagdagan. Pero wala na eh. Kasi hanggang dun lang yung will ni Lord sa buhay nila. Kaya, ayun, sabi ko nga, minsan ko na din na-share dito na blessing ba na nawalan ng Brother Husband? Nabanggit ko po talaga yun na blessing kasi bakit? Kung i-analyze ko, kung natuloy yung operation sa brain niya, 24 hours, 24/7 akong nakabantay sa kanya. Ang mga anak ko nangangailangan ng pangangailangan sa araw-araw, hindi ako makapag-work kasi mag-aalaga ko sa Brother Husband ko. Pero nilaban ko yun, alam ni Lord yun eh. Inilaban ko yun, ginaw ko yung operation kasi ang gusto ko madugtungan yung buhay niya. Although hindi ko alam yung after ng operation ko ano mangyayari sa buhay na meron kami. Pero sinusurrender ko kasi lahat kay God eh. Nasabi ko kung titingin ako sa payo ng tao, walang mangyayari. Pero dahil naniniwala ako na God is good all the time, naniniwala ako na may purpose si God sa lahat na nangyayari sa buhay natin. Kaya ginaw ko po yung operation. Kahit napakamahal, iniready ko po, hiningi ko ng tulong sa lahat ng pwede tumulong, ginaw ko po. Pero will na po talaga ni God dahil hindi na nahintay ni Brother Husband. Yung operation niya nung hapon, morning pa lang bumigay na po yung buhay niya. So yun, kaya wala pa akong question kay God bakit nawala si Brother Husband. May sakit, pero unti-unti, pero dahil nga nabubuhay tayo sa Word of God ni God palagi, patuloy tayo, yun nga katulad ng sinasabi mo na kapag the more na madami tayong struggle, lugmok tayo, lalo tayong lumapit kay God. So dun mas lalong napamahal ako kay God. Nagkaroon ako maraming oras magbasa ng Bible, kahit man ang kumanta araw-araw ng mga kanta ni God, mga praise and worship, kahit sa pagmamanage ko sa mga attitude ng mga anak ko. Natutunan ko na bago kami mag-uusap, may problema kami, anak, mag-pray muna tayo bago tayo mag-usap. Anak, magdasal muna tayo para at least pag nag-usap tayo, nandyan na si God, nasa gitna na natin. So naramdaman kong maayos ang lahat, mahinahon kami nag-uusap, hindi mataas ang emotion, hindi kami nagsisigawan. Na-address namin yung bawat isa kasi nga inuuna si God. So may word nga po dito na binigay si God sa akin, na patuloy kong pinagpapasalamat kay Lord sa araw-araw at ginagamit. Dito po sa Isaiah 41:10, sabi dito,
Ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan, at ililigtas. 'Di ba? Napakasarap na word ni Lord yun na kahit kailan hindi magbabago yun. Kaya kung nakikita nyo, kung friend nyo ako sa Facebook, sobra ko na-appreciate yung mga puting buhok ko. Kasi sabi ko nga, blessing to ni Lord eh. Kasi imagine mo, kung wala na ako, hindi natututubo yung mga puting buhok na to, wala na to. So, ini-enjoy ko po yung, sinasabi ko nga palagi sa caption ay, aging gracefully. Yun. Sabi ko, thank you Lord, kasi naging positibo ako na yung iba, oy, puti na yung buhok ko, matanda na ako. Pero para sa akin, nagiging thankful po ako na pumuputi ang buko, patuloy na ibig sabihin, patuloy pa akong tumatanda sa mundong ito, sa awat grasya ni God. So, glory to God po sa lahat-lahat ng aming pinagdaanan at patuloy na lalapit kay God kahit anong mangyari. Thank you, Lord po. Amen. Thank you, Lord. So, napakaganda ng mga verses na shinare niyo mga kapatid, no? And even dun sa Psalms 68:5, tama ba? Psalm 68:5, tama. Si Lord, sinabi niya doon, I am the father to the fatherless and the defender of the widows. So, kaya yung sinasabi na, widow na, so wala na akong katulong, mahirap na ang buhay, paano pa lalakihin yung mga bata, paano ko sila i-guide, paano yung finances namin, paano yung future. Pero ang sabi ni Lord, ako ang defender mo. So, Amen. Kung meron ka mang struggle na sa ganitong aspeto ng buhay, may defender ka na eh. So, ang kailangan na lang talaga natin mag-trust. Ayun. So, sa ngayon po, short lang, ano na yung change na nangyari? So, after the loss, eto na. Masasabi ba natin na ibang chapter na to ng buhay nyo? And if you could encourage yung mga, ito yung siguro closing nyo na share para sa mga nanonood, ano yung maaari nyong i-share sa mga nanonood sa atin to encourage them, especially those na nasa ganong sitwasyon? Okay. So ngayon po, kasi nga, this coming November 20, 3 years na pong wala si brother husband. Yes, opo. Yeah, December. sorry. Opo. 3 years na po siya last November. So medyo buhay na buhay pa yung pain. Pero dahil nga po doon sa mga word ni Lord na patuloy tayong nagsisik kay Lord, yung deep connection kay Lord, lahat ng pain na yon ay napapalitan ng unti-unti ng joy. Kasi yung tunay na joy ay kay Lord lang po talaga nakukuha yon. Yung tunay na kapayapaan ay kay Lord lang po talaga nakukuha yon. So kung ikukwento ko po, ano na po ba ang buhay namin ngayon na wala na po si brother husband compare noon. So sabi ko nga, kapag nawalan tayo ng loved ones, hindi na po magbabago yon. Yung pain nandun na. Kaya lang, dahil alam natin na si Lord yung kasama natin, yung pain na yon, masasanay na lang tayo doon. Pero si Lord ang nagbo-boost ng ating joy, ng ating kapayapaan, na kahit may kulang na sa loved ones natin or sa buhay natin, kaya pa rin natin nagagawang ngumiti, mag-celebrate, kasi alam nga natin na si God ay laging nakaagapay sa atin. Malaking tulong po talaga na nagkaroon ako ng deep connection kay God simula nung naging single mom ako, simula na naging miss ako. Although, honestly, alam ni God, marami pong nag-a-attempt, nag-chat, nanliligaw, pero nagkamali po kasi sila. Ang sagot ko po kasi this time ay, busy po ako para magpakananay at tatay. Wala po akong oras dyan. Kailangan po ako ng mga anak ko. Glory to God po. Thank you po. Kasi yung lagi ko din kinakanta, yung ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko, huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Sa tuwing may ganung struggle sa akin, yun lang po yung kinakanta ko kasi hindi ko po kontrolado yung puso ko diba? So si Lord lang po ang may kakaya ng ayusin yon, i-handle yon. Kaya nga mahalaga everyday, sinusurrender natin yung buhay natin kay God sa paggising at sa pagtulog. Yun lang po. Thank you. Amen. Sige, Sister Farah, short. Yun, in a very short, I'd like to quote also from Revelations 21, verse 4. I think
experiencing loss doesn't mean that you're forgetting the pain. We will never move on with that because you cannot forget something that beautiful has happened. God will be there and heal you, but not completely. It sounds scary, but then again, andun yung promise niya sa Revelations 21 verse 4 or 7, I forgot, that someday, one day, there will come a time that there will be no more mourning, no more crying. Until that day comes, we will always have that pain. But rest assured, God is always with us through the pains, through the happiness. At ngayon po, I am in a situation where I'm allowing God to write the story of my life. And I couldn't be thankful enough because wala siyang spoiler alert si Lord eh. So it's always full of surprises. And I'm up for it. Kaya thank you, Lord. Wow, thank you, Lord. Ako, isa lang. If you're experiencing this kind of situation, what better option do you have other than God? Tama. That's so true. So, yun na lang po siguro yung parting words ko. So, Amen. thank you, Lord. Salamat mga kapatid sa pagsama. Ito na po. Yes. Lumapit, sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Lumapit, sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y alay, sarili kalimutan. Huwag kang magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinagkaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Lumapit, sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat mga kapatid. God bless po. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.